Determinado si House Speaker Pantaleon Alvarez na ituloy ang investigasyon kaugnay sa mga bentahan ng illegal na droga sa New Bilibid Prison kahit pa hindi dumalo sa naturang investigasyon si dating Justice Secretary at ngayon Senador Laila de Lima. Iginit naman ni Alvarez na hindi pamemersonal o pamumulitika ang pakay ng investigasyon. Jervis Manahan sa detalye. Sa unang pagkakataon, sinagot na ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang gusot kung pwede bang imbestigahan ng mababang kapulungan si Senadora Laila de Lima. Ipinunto niya nang humarap siya sa media na hindi pamumulitika ang plano niyang paimbestigahan ang senadora. Hindi personal ito. Bakit ba naman natin siya pepersonalin? Kung titignan niyo mabuti yung aking final na resolution, ay hindi naman siya binabanggit. Mismong si Alvarez ang nag-file ng resolusyon para imbestigahan si de Lima sa batasan. Pero hindi pa man natutuloy, sinabi na ni de Lima na hindi siya pupunta. Dahil bakit daw ba siya iimbestigahan, gayong siya naman ang nag-expose ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ay hindi naman natin siya pipilitin na dumalo. No? Nasa sa kanya yon, option niya yon dahil meron naman tayong tinatawag na interparliamentary courtesy. At yun ay ibibigay natin. Igagalang po natin yan. Pwede naman daw mag-imbestiga ang mga mambabatas kahit na wala si de Lima. Iimbitahan daw nila ang lahat ng mga sangkot at posibleng may kaalaman sa pag-ikot ng ipinagbabawal na gamot sa kulungan. Kabilang na ang mga may kaugnayan kay de Lima gaya ng dati niyang driver na si Ronnie Dayan. May mga witness na rin daw sina Alvarez at posible raw nakabilang dito ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice. Pero pagtitiyak niya, tuloy ang investigasyon sa naturang issue. Patuloy po nating alamin kung bakit lumaganap yung illegal drugs nung panahon ng pangangasiwa niya. Samantala, kakausapin din daw ni Alvarez si Congressman Amado Espino ng 5th District ng Pangasinan. Si Espino ay dawit naman sa drug matrix na ipinakita ni Pangulong Duterte. Nagsilbi raw si Espino na governor ng Pangasinan at dati nang naharap sa mga kaso ng plunder, illegal mining at huweteng. Pinangalanan din siya bilang pinakamayamang politiko sa Northern Luzon pero hindi raw maipaliwanag kung saan nanggaling ang kanyang yaman. Hindi man ibig sabihin na pag nandun yung pangalan mo, ay kami dito sa Kongreso, meron kaagad gagawin din na trust. We have to look into that. Posible raw nakausapin niya si Espino sa susunod na linggo. Jervis Manahan, PTV News. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.